Alam niyo naman ang mga high schoolers. Sabi nga nila ngayon, kahit mga alien, hindi maglalakas loob na sakupin ang mundo. Kasi takot sa high school seniors. Madam, paano na po yung concept ng show? Okay lang. Sige, tuloy niyo lang to. Kahit wala na si Yunji. Ako na lang ang bahalang bumuhat sa buong program. Okay. Kumpara kay Songyi, mas magaling akong umarte kaysa sa kanya. Yunji, Kuway ka pa? ungas ka talaga. Di mo sinasagot ang tawag ko. Sabi ni Mama, lumayas ka raw sa atin. Pahinga ka na nga lang. Basta huwag ka mamamatay. Hoy, isang taon tayong di nagkita tapos basta ka nilang aalis? Halika, bibigyan ka ng pera. Na, may trabaho na ako, may pera ako. Sino nagsabi magtrabaho ka? Sabi ko mag-focus ka lang sa pag-aaral. Hindi ba obvious? Yun mismo ang dahilan kaya ako umalis sa bahay natin. Ayokong gamitin yung pera mo. Hoy, huwag kang ang pabalang sumagot sa akin. Kaya kung pwede lang, huwag ka na magpadala ng pera. Yun ang sumira sa pamilya natin. At dahil sa'yo, kaya nagkaganon si Papa. Hoy, dahan-dahan ka. Ikaw, Songi anak! Anak ko, nasaktan ka siguro ng husto. Nandito na ang mama mo. Ay, ang bunso ko. Tingnan niyo ang mukha niya. Lungkot na lungkot sa nangyari sa ate niya. Tingnan niyo sila. Malalim talaga ang pagmamahala ng mga anak ko. Oh. Teka lang. Huwag kang umalis. Songi, anak! Tumigil na kayo, Ma! Umalis na kayong lahat! Lumabas na kayo rito! Ano? Sa edad niya, parang pasungit ang pasungit yung babaeng yun, ah. Kahit naman niya sa akin ang ganda ko, hindi niya nakuha ang personality ko. Oh, kaya nga po. Madam, mapapaso na yung contract ni Songyi sa amin next month. Pipirma ulit siya ng contract sa amin, di ba? Ewan ko lang, ha. Madalas ang pagtawag-tawag sa akin ng Jingkook at Phantom ngayon, eh. Ang sabi nila, ever since nasa parehong agency na kami, baka time nang mag-move on at lumipat ang bahay ngayon. Teka lang, madam. Anong point ng paglipat? Stressful lang yan. The best lagi ang una. Ang unang friend, ang totoong best friend. Mr. Ann, alam mo ba, marami akong type sa catalog. Madam! Baka naman po, hindi kayo busy ngayon. Mag-shopping tayo. Balita ko, nasa ospital si Chong Song-yi. Talaga? Baka may sakit. 다시 허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 울어 You are my destiny Anak! Papa! Halika! Sana dun sa loob ka nilang naghintay. Nabili niyo? Siyempre, nirequest mo to eh. Kapag maulan, o kaya nagsasnow, basta may bumabagsak galing langit, the best ng chicken and beer. Bata ka ba? Bawal ka pang uminom. Soda lang. Alam ko po yun. Ay, kailan ka ba tatanda, anak? Para masamahan mo akong uminom ng beer. Ano nangyayari sa akin?
Madam. Ang sabi niya matagal na daw sa rep. Kaya ano niya. Sarap yun? Pero kasi parang nag-drive. Yes, hello? Kasi Mr. Wang? You still here? Lumang ka sandali sa office ko. Okay, pupunta ako agad. Masarap naman. Kasi pag mainit ang kalamang daw. Bakit yun? Atas yun. Ano? Ah, ano nangyari kay Mr. Wang? Namatay dahil sa hypoglycemic shock. Napasobra daw yung in-inject niyang insulin. Pero paano nangyari sa kanya ang bagay na to? Imposible itong mangyari sa kanya. Ilang taon na siya may diabetes. Imposible magkamali siya sa dosage noon. Tawagin mo ang driver ko. Pupunta ako sa lamay ngayon din. Right away. Kahit ako sa'yo ang libo, kasi mga kuya ang pwede siya kabayad sa ano. Mukhang mahina at inosente dapat. Pero dapat hindi mo kangaraga. Okay. Check mo. Parang masyado namang straight tong taas. Siguro, guluguluhin mo lang ng konti sa taas kasi kababangon ko lang sa kama. Pero dapat yung hot pa rin tingnan. Parang sa fabric softener commercial ko. Kuha mo? Teka, iba-blow dry ko muna ulit. Ano yan? 1.5 lang yun. Song-i, sorry, hindi ko mahanap yung sapatos. Paano hindi? Pinagsuot ko papunta dito eh. Sabi ng staff, kinuha ng professor yung gamit mo eh. Bakit niya iiwan lahat? Bukod sa sapatos ko. Yung sapatos. Sa'yo mga yan. Ba't ganon? Hindi ko inaasahang gagawin niya yun. Class, love is something based on libido or drive for sex. Ang mga tao, humans, sila lang ang gumagawa ng sweetest at most passionate fantasy of love. And if you're thinking na habang buhay ang love na yan, I can assure you na ang love na yan, hindi yan magtatagal. Like everything in nature, may expiration din ang love. And humans, hindi sila exempted sa laws ng universe. If you think love is mighty, that's because yun ang reason kaya dumadami at patuloy ang human race. That's all, nothing more. Kaya wag na wag niyong isasakripisyong totoong mahalaga. Nang dahil lang sa concept of love o pagmamahal. It'll expire. Sabi nang wag mo akong ipipage eh. Lilinawin ko lang. Burahin mo na ang number ko at tigilan mo na ako. Yung totoo, Ano? nasa na yung sapatos ko? Sapatos? Malay ko naman dyan. Kompleto pa lahat ng gamit ko, yung sapatos lang ang nawawala. Ay, kaya sinasabi nila na huwag kang magiging mabait sa mga tao eh. Hindi ko alam kung nasaan. Huwag ka nga magtanga-tangahan sa akin. Oo, alam ko, utang na loob ko na tinulungan mo ako. Ay, nagkamali lang pala akong buong akala ko pa naman mabait ka talagang tao, pero... lulukuhin mo lang pala ako ng ganito. Hindi ko nga alam kung nasaan. Anong gagawin mo sa sapatos ng babae, ha? Sinabi nga hindi akong kumuha. Balita ko in love pa rin yung kapatid mo kay Chon Songi.
Buti papigilan mo na yon. Bakit? Hindi mo alam? Pag pinakasalan niya si Chon Song-yi, tapos nag-decide tayo magpakasal na dalawa, wala na akong choice, magiging sister-in-law ko na siya. Ay! Wisit ako sa kanya. You think papakasalan kita? Wala kang ganong plan? 1 year na rin tayong dating. Lagi lang tayo nagtatago kaya hindi pa alam ng mga taong tungkol sa atin. Parang hindi masyadong ginagalingan ng mga reporter na yan, ha? Laking scoop nitong relationship natin. Bakit? Gusto mong malaman nila to? What's up? Ayaw mo ba akong pakasalan? Di maghiwalay na lang tayo. Pero kung ayaw mo, magpakasal na tayo. Nag-hesitate ka ba? Dahil sa ex-wife mo? Ibang-iba naman ako sa kanya. Kilala mo ako. And you know, kahit ano pang mangyari, lahat ng alam ko, hindi ko basta sasabihin sa iba. Anyway, invited ako sa wedding ni Soyoung, no? Friend mo yung second son ng L Group, di ba? I'm sure... Uy, ang balita ko na ospital ka. Kaya siguro pumayat ka at mas gumanda ka. Diba, no? Ay, bakit kasi mas gumaganda ako kapag umaattend ng kasal? Lagi tuloy sinasabi ng iba nang sasapaw ako kahit hindi yun ang gusto ko. Talaga? Gusto mo, papangitin na lang kita ngayong gabi para hindi sumama ang loob ng bride sa'yo. Manood ka kung paano maging pinakakinabubwisita ng bride sa gabi ng kasal niya. Ano ba namang kasing klaseng kasal yun? Bakit ba kasi sa cruise ship pa gagawin? Gusto niya ba talaga manigas ako tsaka yung ibang guest niya sa sobrang lamig mamaya? For security purposes daw. Kahit sa 5-star hotels kasi kaya pa rin makalusot ng iba eh. Nakuha mo? Oo. Ang issue, wala silang available na size mo. Mas malaki raw to. Kung alam mo lang, pahirapan talagang kumuha ng model na to. Wala na akong magagawa eh. Ay, nawala ako yung sakto sa paa ko. Yung cellphone ko nga. Okay. Eto. To leave a number message, press 1. To leave a voice message, press 2. Hello, Professor Domin Jun? Si Chon Song-yi to. Bumili uli ako ng sapatos, napagastos pa ako. Dahil mabait ako, palalampasin ko na to. Tinulungan mo rin naman ako. Hintayin kong pagsasorry mo, ah. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makuha kung bakit ninakaw mo yung sapatos ko. Recording. Hoy, di ba sabi ko huwag kang magpakita? Pumayag ba ako dyan? Wala kang magagawa dahil magkikita rin tayo sa kasal. Habang mabait pa ako, huwag ka nang pumunta. Bakit? Natatakot ka ba dahil tungkol lang sa akin ang mga isusulat nila? Mukhang wala kang tanggi sa trabaho, ah. Konting confidence naman. Hoy! Oo nga pala. Gusto raw akong i-cast na director mo sa bagong movie niya. Ang sabi sa akin, gusto mo raw yung role kaya binabaan mo yung TF mo. Kaya ibababa ko na rin yung bayad sa akin para ako na lang talagang kunin niya. Pupunta na lang ako sa Cannes Film Festival para hindi kita nakikita. Kung hindi ako papatay sa kanya, siguradong maiisip ko na ako na lang ang magpapakamatay! Si Chon Song-yi to. Bumili uli ako ng sapatos, napagastos pa ako. Dahil mabait ako, palalampasin ko na to. Tinulungan mo rin naman ako. Hintayin kong pagsasorry mo, ah. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makuha kung bakit ninakaw mo yung sapatos ko. Nasa harap ko ng cruise ship kung saan ikakasal. Sila Soyoung Yo at Chan Jung Yo, ang pangalawang anak
Pinanganak ng El Group. Bongga ang gabing ito. Lahat ng politicians at celebrities ay makikita pumapasok. Siyempre, with very tight security. Nakikita niyo na ba ang dami ng linya sa event na to? Alright, once dumating na si Chon Song Yi sa venue, tara, let's go! Love, bakit hindi ako